Ito ay isang solenoid valve. Ang solenoid valve ay electromechanically operated. In short, is kailangan niya ng kuryente na 220 volts AC para gagana yung mechanical side. Tingnan natin yung parts ng isang solenoid. Ito pala, hindi kasama to sa solenoid kasi ito ay check valve. Tingnan natin yung parts ng solenoid. Ito yung part na to, ito yung coil winding. Sa loob may naka-coil yan. At ito naman yung parang barrel ng piston. May piston to sa loob. Tingnan natin. Ganito siya sa loob. Ito yung piston, ito yung spring, ito yung barrel niya. Kung napapansin nyo din sa part is may butas. Yan. Tagusan yung butas niyan hanggang dito. Tapos mapapansin nyo sa piston may passage siya. Yan. Malalaman natin yan kung anong purpose nito. Tsaka sa cup na to is nakakap yan dito sa taas. Is yung cup na to may butas din yan. Papasok yung hangin, lalabas din yan dito sa mga butas na yan. Operation nito is every time na mag-cut in yung pressure switch natin, ma-energize yung coil natin, which in turn aangat to piston na to. Sa pag-angat ng piston na to, yung butas na yan yung isasarado niya. Papakita ko sa inyo yung isaksak natin to sa 220 volts para makita nyo na aangat to pag na-energize tong solenoid, yung coil natin. Saksak natin. Tingnan nyo guys na aangat siya. Tanggalin natin. Yan, labas yan. Saksak uli. Ayan. Ito rin kasama din to sa solenoid valve yung black na to. At mapansin natin may butas siya. Yan, ito check valve to. Yung hangin papasok dito at papuntang tangke na. Ganyan yung posisyon niya. So ayan, galing to sa compressor. Papasok yung hangin at papuntang tangke na. Ito. Ang purpose nito, bakit nilagay siya dito sa part na to is to release pressure sa compression chamber ng compressor natin. Kasi pag hindi natin ma-release yung pressure sa cylinder ng compressor natin, is masisira yung compressor natin sa katagalan. Ito yung flow ng operation niya. Nakaganyan yan. Every time mag-cut in yung pressure switch natin, papasok yung compressor natin dito papuntang tangke. Yung ibang part naman ng hangin, yung compressed air naman is papasok dito sa butas na yan. Dahil umaandar yung compressor natin, energize din yung solenoid natin. Aangat to. Papansin natin may butas siya, di ba? So yan yung isasarado niya kasi ito papuntang atmosphere na to. Isasarado niya to hanggang pag-abot ng cut-off pressure ng compressor natin. Maka-cut off na yung pressure switch natin, wala nang supply dito. Bababa na yung piston. Dito na to papasok. Yung purpose, yung function nito is so yung hangin papasok dito
At yung ibang hangin lalabas dito sa butas na yan. Tapos dadaan siya sa passage na to hanggang makalabas siya papuntang atmosphere. Tanong nyo rin, paano yung pressure sa loob ng tangke, idilalabas din. Mapapansin natin may check valve tayo. Yan yung pipigil sa hangin para hindi makalabas. Meron din tinatawag tayong pressure differential kasi halimbawa sa tangke natin meron tayong 8 bars at dito meron lang 7 bars. So ibig sabihin mababa yung dito na side kaysa dito na side. So in turn, hindi ma-push ng 7 bars yung 8 bars dito. Yung tendency, yung hangin galing sa compressor na yun yung kailangan natin ilabas is dito lang siya lalabas sa butas na to. Hindi na siya yung pressure ng tangke, yung hangin dito sa tangke natin, safe na siya na hindi makalabas. Kasi pipigilan na ng 8 bars dito yung pagbukas nitong check valve. Dito na lang lalabas yung hangin, papasok yan sa butas na yan hanggang lalabas dito sa passage na to, papasok sa butas na yan hanggang dito sa cap. Napaka-importanting component na to kasi kung wala to, hindi magtatagal yung compressor natin.